Hello po. Yon! Ako po si One last Emily. hug! And nandito po The ako saga para continues. magsalita about sa issue na nangyayari ngayon. Dahil sobrang dami na pong fake news I agree. ang lumalabas, fake accounts, and ang dami ko ng poster. Still nakadiyak yung account ko that time. And itong FB ko, is ito yung pinaka-real account ko. Mag-scroll kayo dyan, makikita nyo yung mga Proof photos daw ko. na authenticity And ng FB account. nandito ako para i-clarify lahat ng nangyayari. Her side. And uunahin ko na po Let's hear her is side. kung ano talagang meron sa amin nung guy. Uh-huh. Never po naging kami nung guy. Ouch! Never kami naging long-term relationship. Ouch! And totoo po na nandito siya sa akin at nagpaligaw ako kahit may boyfriend ako. Mali po ako doon. Natrap si dude. Kami po nung lalaki is 3 weeks pa lang po kami nag-uusap. Aha, usap 6 lang. beses po kami nagkita. At nag-start kami mag-usap noong November 25. At nagkita kami noong November 27. Pero pansin nyo, no, parang nagkaroon ng role reversal. Yung babae na, And yung about naman po dun sa food and service nagloko. na sinasabi niya, tuwing mag-meet up po kami is halfway po kami. And sa foods naman po, lagi po siya nagluluto sa apartment niya. Doon kami kumakain ng lunch and dinner. Ano acts of service, yung love language. Po kaming lumabas, nag-date. And yun na po yun. Hindi ko na sasabihin kung saan pa. And then, about naman doon po sa nag-PPR daw po ako. PR means sex po kasi. And Ano ba yung PR? Hindi po totoo yun. Nag-PPR ako sa matanda. Parang nagpapabayad sa Never ko matanda. pong ginawang makipag-PR sa matanda dahil hindi ko yun kaya sa sarili ko. Hindi ako makikipag-sex sa matanda for 3K. Parang ang baboy na ng sarili ko nun. And about naman po dun sa Paul, nagsasabi na ex-boyfriend ka daw po siya. Hindi ko po siya Actually, kilala. Wala po kami I feel her. conversation yan. Kasi may ganun talagang ka-effort na tao Hindi ko na alam gagawa kung saan ng nanggagaling new yung account, mga new kwento identity niya yan. para lang Sinasabi niya, gumatong at Nag-antay siya ng 9 magkaroon ng AM pangalan to 4 doon sa PM ano. sa akin. And then may nakita siyang kasabay ko na chinito, ganon. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung talagang totoo yung sinasabi mo sa akin, na ako yung girlfriend mo, is gusto ko maglabas ka ng photo natin together nung kasama Nako, tayo. Yung mahirap real yung photo, patunay not mo kasi AI ang daling photo. mag-AI ngayon ng photo. Hindi yung puro messages na ako yung mukha, na ako yung account. Kasi ako, hindi kita kilala. Wala tayong convo. Never kitang nakausap. Never ako sa'yo nag-chat ng gano'n. And about doon sa mga wrong statement, mga fake accounts, mga poser, hindi ko po yung account lahat. Lalo ng isang Lian de Guzman na sa halos 73K Wow. followers na. Hindi po sa akin yun. Wala Eh, akong diba? account ngayon. Ito pa lang. They've already And cashed in ang dami doon sa Lian de event. stories. Alam ko marami pa mga Kasi sa TikTok isa ang accounts, infidelity alam ko sa sobrang trip dami na trip na topic pa. ng And lahat Pinoy yun is fake. para May mag-feeling TikTok account ako, superior pero naka-private yun doon ngayon. sa mga taong gumawa, And ito yung nagkamali, pinaka-real account ko. pinagdaraanan Mga yung fake cheating. accounts ko, hindi po ako yung nagpo-post doon. Kung ano man yung mga pinopost nila doon, wala akong alam. Hindi ko na alam kung ano yung mga pinopost nila. Like, mga wrong statements, hindi po yung galing sa akin. Hindi pa po kami nag-uusap nung guy. Wala pa kaming communication ngayon. Never kaming nag-usap simula na. And gusto ko lang rin po humingi ng pasensya sa lahat ng naapektuhan dito. Sa family ko, sa mga kakilala ko. Kasi sobrang big issue nito. Dapat ginayan yung Gusto ko po ginawa humingi nung ng tito ni patawad. Kian. Di ba? Lalo na dun sa boyfriend ko. Alam mo yan, nag-usap na tayo and hindi ko napapahabain. Boom. I'm so sorry. And dun sa family ng boyfriend ko, I'm so sorry po. Alam kong na-disappoint kayo sa akin.
lalo na dun sa mother niya. The frailties of a woman. Hindi naayos ko naman ako ngayon. For now. Okay, hindi ko pa ipapublic kung sino talaga yung boyfriend ko kasi inaalagaan ko rin yung image niya na walang makakilala sa kanya for now. Wow, And protective yun naman yung pala gusto siya. niya for now. Pero, yun na lang muna sa ngayon siguro yung Oh, paano ba yan? Hindi daw sila nag-segs. Wala daw ganun na nangyari. Di ba? So, paano ka makaka-recover doon sa ganong klaseng senaryo? Maniniwala ka ba talaga na walang nangyari? Or, you are going to be at peace on the possibility na merong nangyari? Now, that choice is hard to make. Mahirap gawin yung ganong klaseng desisyon sa isang taong nasaktan ng infidelity. The very first reason why is gumuguho yung image nila sa sarili nila na na-create during the times na hindi pa nalalaman or nabubuking yung infidelity. Well, ano-ano yung mga image na yun or expectation na yun na nabuo. Yun yung ako lang, sapat na. Yun yung ikaw lang yung mahal ko, pero hindi nila alam kung ano yung meaning ng pagmamahal. Ikaw lang aanuhin ko, ganon. Sa'yo lang ako kakaldag, ganon. So, yung mga promises na yon, yung image na na-create na yon is not aligned sa kung ano yung nangyayari in reality. Diba? When it comes to the topic of cheating, we always look at it on what should or what is ought. Now, we fail to acknowledge that in our present times, we have data, we have knowledge that we can actually piece together to create a wisdom and look at it as what it is right now or kung paano talaga siya nangyayari. But lo and behold, we do not want that kind of perspective when it comes to handling cheating because we are so egotistical that what we want should always come up or first kesa sa kung ano talaga yung shared reality nating lahat.